Yung bride to be after the prayer. O magsalita ka muna ngayon bago yung panalangin, Pastora. Okay, magsalita ka muna ngayon. Ayan. Hindi ako iyakan, pero... hindi. Ano ko lang, yung kanina hindi ko napigilan dito. Ang nakikita ko, parang si Lord yung yung group ko kanina. Oo. Yung parang kay Lord ako ikakasal, hindi sa Kaya yun ako nag-thank you kasi minsan, alam ko, may nasasaktan sa inyo. Dahil sa parang mabilis ba? Kahit ako man, nagugulat. Pero kasi, short lang, testimony para, kasi baka magulat ako, wala naman akong boyfriend nung umuwi ako. Pagdating ko, may fiancé na. Kasi yun po, para sa mga kadalagahan or sa mga, sa mga single mom. Grabe yung kumilos si Lord. Pagdating sa isang relationship kasi may nakakalam sa inyo kung ilang taon na po itong pastor na ito na ligaw. Sa akin ilang beses ko na rin tinanggihan. Pero marami na din akong tinanggal ko yung mga communication namin ganyan, pero nandun pa rin yung respeto ko sa kanya as pastor. Pero sabi ko, ayoko talaga, sabi ko. Pero yung 2019 pa yun. Pero 2016, nagpupunta na siya sa bahay. Siya yung nagbabible study. Puto lang siya. Tapos yun na, yung malapit na akong umuwi sa Pinas, nagpaparamdam na si Lord na talagang may mangyayari. May gagawin siya sa akin. Pero ini-ignore ko yun kasi ayaw ko nga. Hanggang sa nung nauuwi ako ng Davao, kahit na wala na kami communication, dinilit ko lahat ng communication namin before. Kasi ayaw ko nga magkaroon ng communication. Pero, which is pinagsisihan ko kaya. Tapos nung bago ako umuwi, yun nga, wala akong magawa kundi mag-submit kasi pupunta ako ng Davao. Siya yung pastor doon. So, ibalik yung communication namin. Pero doon, pininaano na ni Lord na ewan ko, hindi ko ma-explain na parang nararamdaman ko na Lord, bakit parang may sign na pero ini-ignore ko kasi ako yung ayaw. Tapos nung umuwi na ako, yun doon na dire-diretso ka agad yung schedule ko doon sa Davao. Tapos nung nagkita kami noon sa may feeding pa yun, feeding sa mga bata. Unti-unti nire-reveal ni Lord na may plano siya sa amin, dalawa. Pero pilit ko ini-ignore. Mag-focus ako sa work mo, Lord. Ayaw kong yan, baka hindi sa akin. Baka hindi sa'yo yan, sabi ko ganun. Pero iba, spiritually, makakita mo. Hanggang sa, yun na nga, yung last day na sana namin nung nag-evangelization kami dun sa Davao, kina Sister Honey Bless. Tapos nung uuwi na ako sa amin, sa Agusan. Pero yun nga, nung pauwi ako that time, kay Manang na, nang message si ate. Sabi niya na, yun nga, namatay si papa niya, nauna siya nag-message. Sabi nga ni ate Ana, talagang halos magkasabayan kami ni ate Ana. So, parang yung higit pa sa spiritual family yung namin. Ilang beses kong gusto pumunta sa kanila dati, pero hindi natuloy. Pero yung nalaman ko na ganyan, walang pagdadalawang isip, sabi ko kaagad, pupunta ako sa inyo kahit hindi ko alam kung sino kasama ko. Tapos maya-maya nag-message Pastor Francis. Yun nga binalita din. Sabi, Pastor, gusto kong sumama. So hindi ko alam, akala ko marami kami mga pastor. 3 lang pala. 2 lang sila kasama ko. So, yun na sad yung, in short, after nung lamay, sana 2 days kami doon, yun na yung last namin nakita sana. Pero talagang doon ni Lord, yun yung naging instrument na pinakita, na mas naging clear yung confirmation ni Lord na talagang siya yung magiging partner ko. Siya yung magiging partner ko sa trabaho ni Lord. Tsaka doon ko masasabi na kahit pinipigilan mo, kahit inaano mo yung will ko na ayaw ko, pero pag yung will ni Lord is hindi naman as a flesh, as a desire, kundi para sa trabaho ni Lord, gagawa siya in mysterious ways. Doon ko na bakit hindi ko naman gusto, pero that time nang kinonfirm ni Lord, hindi ko na i-detail kasi medyo haba.
kung paano kinonfirm. Basta ang that time, ang na-feel ko lang is parang nandito na siya ni-reserve ni Lord. That time na kinonfirm ni Lord, parang biglang binuksan na sabi ko, Lord, pwede palang mangyari yun, pwede mo palang mahalin yung isang tao, magustuhan yung isang tao na ganun-ganun lang. Tapos ano ni Lord na, noon ko pa binigay sa'yo, noon ko pa ako lang yung ayaw. Kaya medyo na-delay, kaya sabi ko, ayun na in short, yun nga na naging kami. Inano ko na alam ko darating doon din pupunta yun sa ganito kasi hindi naman kami mga bata tsaka para kay Lord, diba? So yun na, napag-usapan namin yun na yun ang dire-diretso. Tapos itong decision na ito, talagang pinag-pray ko December, na alam niyo naman, nitong ano na to, pero umaano ako pa ng yun, lumapit pa kami kay Pastor Evelyn for counseling. So yun ang advice niya is yun nga na sabi sa amo, kung papayag pa sila, na hanggang December ako, mid-December, kung hindi na, eh, talagang yun na yung ano ni Lord, will, na after kontrata. So gitry ko mag-ano na, kung gusto niyo ma'am hanggang December, okay lang, pero hindi na. Talagang na-close na yung work ko. So ayoko naman mag-apply nga para lang, tapos aalisan ko, di ba? Kasalanan din yun kay Lord. So yun, na kahit ayaw ko ilang beses ko rin hinano yung sarili, Lord, hindi na ba pwede ma-adjust? May time din na parang gusto ko rin no? Kasi yung flesh ko talaga gusto ko mag-stay. Kasi ang tagal, yung spiritual, yung ano ko dito, family spiritual, yung parang nakikita ko yung na pag umuwi. Very ako doon na nawawala sila. Tapos yun. Pero habang iniisip ko yun, minsan kinakausap ko siya na baka pwede natin i-delay or ganun. Pero habang nagde-decide ako ng ganun, lagi pinapakita ni Lord na parang pinagpalit ko yung will ni Lord sa akin na mas na yung mas kailangan ako sa Mindanao. Kasi nakikita ko na to dati ni Lord na noong 2016 pa lang doon kinonfirm ni Lord na kaya sabi nila na may higher calling daw ako, ganyan. Alam ko po sa sarili ko na talaga may calling ako kay Lord. Ang akala ko ako yung mag full time eh. Kasi sabi ko na okay Lord, yung pag-i-stay ko dito sa Hong Kong, it's your will. Kung kailan ba ako time na gustong tawagin, yun pa yung wala pa kami ni Pastor. Yun yung kung kailan mo ako tawagin, I will go. Pero ayoko mag-decide ng sarili ko, sabi ko. Pero hindi ko alam na in this way pala, matutupad yung will ni Lord sa akin. Kaya every time na mag-decide ako na, baka hindi pa Lord, baka pwede pang i-extend. Pero yun nga na, inaano ni Lord na, pera versus ano ni Lord, work ni Lord, or flesh ko versus will ni Lord doon sa Mindanao. Or, hindi ko naman sinabi na talagang, lalo ko ang Mindanao. Pero nakikita ko yung pinapakainan ni Lord na talagang doon, talagang we are partners for the Lord. Kaya mixed emotion. Kasi for almost 12 years, nandito ups and down. Pero sa mall, napunta ako sa family na ito. Ilang beses ko rin na-try lumabas, pero ito talaga yung battle na binigay ni Lord. Ang dami ko na rin nakikita, nawawala, may dumarating. Pero praise the Lord kasi nanatili tayo, nakatayo, di ba? Siguro ito yung time na, hindi ko alam kasi makapag-ano pa ako. No? Hindi akong, minsan naging tough din ako dati, lalo na kung sa music. Yung iba kasi wala na dito. Minsan naging masyado akong bold, masyado ako naging prangka. No? Lalo na pagdating sa ministry, before kung may nasasaktan ako. Sorry, pero ngayon, amra naman. Pero para kay Lord, yun talagang ano ko na for the Lord, hindi dahil sa kagustuhan ko. Kaya ko inaano yun. Kaya namingi ako doon, sorry kung may yung feeling yun, nasasaktan ko kayo or nasusobra na ako. Diba? Kahit sa ministry, sa mga pagkukulang. Pero yun lang, thank you sa lahat. I appreciate. Nababawasan na naman yung mga single. Dati ako yung isa ako sa nagpaplano, single time na naman, Mother's Day na naman. Ngayon,
I leave all to you. Pass it on. Na-appreciate ko po lahat. Yung kahit napipil ko na may gagawin ko, pero wow talaga, with effort. Salamat po sa lahat at saka ano lang to, continue pa rin yung journey natin sa spiritual. No, may two weeks pa naman, pero bakit? Parang last day ko na. Hindi kasi, yun lang ma-share ko na talagang kanina, yung habang nakaano ko dyan, at saka nakaupo dito, yung pinaramdam sa akin ni Lord, yun talaga, yung first na kakasalan si Lord. Yung calling niya, yun talaga yung inaano ko. Kaya sige Lord, hindi basta-basta mag-asawa ng pastor. Or kahit sino, di ba? Pero, yun na eh. Yun ang parehas kami ng hiningi ni Lord eh. Na pagbibigyan kami ng partner, yung panghanda siya maging number 2. Yung talaga, parehas kami ng prayer na gano'n. Na yung, Lord, kung may ibibigay ka, sabi ko yung maglilipad sa akin spiritually. Yung handa maging number 2 na hindi sagaba sa aking paglago. Binigay po yun ni Lord. At saka parehas kami ng prayers. Pastor, kung ano yung wala sa Kanya, binigay ako ni Lord. Kung ano rin yung kakulangan ko, pinapakita na ni Lord. Kaya yung pinasa ko kayo na may purpose din si Lord na yung bagong destino niya ngayon. Indeed, may purpose rin kung bakit kami dalawa nilagay doon kasi alam ni Lord yung gift na binigay sa amin na talagang tulungan spiritually. At saka, yun na, mahaba na. So, yan, salamat po sa lahat na although masakit o na ano ako kayo, pero nandun pa yung support niyo sa akin. Saka love. Mamimiss ko yung ano, sunod na yung iba kasi di pa naman. Hallelujah. Thank you po. Pastora na.